as our worship, true worship and genuine worship to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hurarakaya babashika, Lord. Hallelujah. Once again, sing this song to the Lord. Oh, you are great, God. Oh, hallelujah. How great, yes, Lord, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Minsan pa po, higher to the Lord this morning. Hararakaya babasya karabasika. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great. For the last time, sing it to the Lord, how great is our God, declaring how great is our God this morning. Urarakaya basakarabashika, Lord. Urakaya basakarabashika. How great is our God, and all will see how great is our God. Oh, hararaba sakarama baba sararakaya, you are great, Lord. You are great, God. Urakaya ya sakaraba baba sakara. Shororororo kaya baba sakara bashika. Oh kaya ya sakara bashika. Yes, Lord. Oh, hallelujah, Lord. You are great. You are great. You are great this morning. You are great in this place. You are great in the midst of us. In the name of Jesus. Oh, Jesus, you are great. You are great, great God. Oh, hurakaya baba sakarabashika, Lord. Oh, hukarararara kaya ya sakaraba baba sakarakaya. Oh, hallelujah. Oh Lord, we declare you are great in this place, oh God. Panginoon, walang katulad ang kadakilaan mo sa aming kalagitnaan. Walang pwedeng pumantay sa kapangyarihan mo, sa biyaya mo at habag mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi namin makontain at walang words na pwedeng sambitin ng aming mga labi para sabihin at ipaliwanag ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. But Lord, nararamdaman po namin at naranasan namin kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ano man yung aming mga naging pagkukulang, kahinaan, nagawa sa iyo at sa aming kapwa, we ask, Lord, forgiveness this morning. We ask, Lord, the cleansing of your blood this morning. Linisin mo po ang puso, buhay, buong pagkatao ng bawat isa sa amin, maging ang aming isip, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang buong pagkatao namin, Panginoon. Hugasan mo kaming lahat ng iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat sa taglay mong kabanalan at kadakilaan sa umaga pong ito. Oh, hallelujah. Salamat sa kapatawaran at paglilinis mo. At ngayon, Lord, with confidence, Lord, lalapit kami sa iyong trono. Amin pong dinadalangin ng banal mong gawain ngayong umaga. Samahan mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Lahat po ng tatayo sa back of the pulpit na ito, anoint their lives. So God, maging ako po nagagamitin mo na maghahayag ng iyong salita. Alam ko po ang katotohanan, kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. But Lord, sa po ang tiyak, Panginoon,
May confident po ako sa aking sarili kung sasamahan mo po ako at ang buhay ng bawat isa. Panginoon, Lord, ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin sa akin at sa buhay ng bawat isa ay tunay ngang magaganap mo. Magkakaroon ng katagumpayan ang paghahayag ng iyong salita. You will open the hearts, Lord, ng mga mananampalataya na dinala mo sa umagang ito. Bubuksan mo ang aming mga puso, O Diyos, at patuloy ng mga salitang aming maririnig, ituturing naming salita mo at hindi nagmula sa tao. Bigyan mo kami ng kabanalan sa umagang ito habang pinakikinggan namin ang iyong salita. Lord, i-respect po namin. Panginoon, magkaroon kami ng reverence sa iyong presensya. Magkaroon kami ng reverence sa iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, sa umagang ito, naniniwala po kaming your presence will be with us today. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan hanggang sa matapos po ang gawaing ito. Salamat, salamat, salamat po sa tagumpay. At sa oras na ito'y maingat po naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos na matagumpay ay magsabi po ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Sige po, tayo pong lahat sa umagang ito ay makakaupo na po. At pwede hubang batiin po natin ang ating mga katabi sa umaga pong ito. Sabihin po natin sa kanan at kaliwa, mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ayan. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, handa na po ba tayo para makinig ng salita po ng ating Panginoon? Okay. Praise the Lord. Pwede pakasabi sa katabi po natin, pwede bang huwag muna akong kausapin? Makikinig ako ng salita ng ating Panginoon. Ayan. So wala na pong kwentuhan. Amen po. Wala na pong salitaan sa umaga pong ito. At makinig po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon sapagkat binanggit po natin kanina sa opening prayer, hindi po salita ng tao ang ating maririnig. Hindi kwento ng buhay ng sino mang tao, kundi kwento at istorya ng salita po ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ako po ay, sabi ko nga kay Ma'am Jen, pag ako tumatayo doon sa Santa Ana, medyo konting, talagang kinakabahan po kasi alam po natin kung gaano ka-anointing ang ating pastor. Amen po. Kailangan mong habulin yun Paano kung manghahabulin ang presensya ng Lord sa kanyang buhay? Pero naniniwala po ako ngayong umaga, kapag ang Diyos ang kasama natin, sino man po ang tumatayo, ang presensya ng Panginoon ay ating mararanasan. Amen po? Sasamahan tayo ng ating pong Panginoon. So sige po, palakpakan po natin ng Lord sa umaga pong ito. Karapat dapat pong tumanggap ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Bakit po kaya nililipad dito? Praise the Lord. Hallelujah. Medyo nililipad po itong aking Pwede pakipatay na lang po sandali yung ating pong electric fan. Sandali lang naman po habang mapahayag lang po ang salita po ng ating Panginoon. So ang ating pong theme for the month of March is Christ's sufficiency is the answer. Christ's sufficiency is the answer. Pag sinabi pong sufficient, adequate. Adequate. Enough to meet the needs of everybody. Pag sinabing adequate, sapat, kaya po nitong katagpuin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Amen po. Pwede bang sa oras pong ito ay tumingin lang po kayo sa akin sandali. Yan, para po, huwag na tayong magkwentuhan. Dinig ko po yung kwentuhan No? Dinig po natin yung kwentuhan. Ayan. So tahimik lang po tayo at makinig ng salita po ng ating Panginoon. So this March, ang ating pong topic is Christ's sufficiency is the answer. So ang title po natin ay Christ's sufficiency in the midst of trials. Pwede bang basahin po natin? 1, 2, 3, go! Christ's sufficiency in times of trial. Katulad ng binanggit ko po kanina, sufficiency is adequate. It is enough, ibig sabihin po nito, to meet the needs of everybody. Ito po ay sapat. Kaya pong katagpuin ng biyaya at habag ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Kahit po sabihin natin pinakamabigat yung problema at pagsubok na meron po tayo, kaya itong katagpuin ng Panginoon ngayong umaga. Amen po? Mga kapatid, hindi ko na po kayo patataasin ng kamay. Sino po dito yung kadadaan lang sa pagsubok?
or sa oras na ito ay dumaranas at nakasalang sa apoy ng pagsubok. Or wala pa po tayong nararanasan. Ang mensahe pong ito ay para sa bawat isa po sa atin. Amen? So, umpisahan po natin ang ating verse dito po sa aklat ng Korinto. Unang Korinto 10:13. Ayan. Familiar ho tayo dyan kasi kino-quote ho lagi natin yan pag tayo dumaraan po sa mga pagsubok ng buhay. Nakikita ho ba natin sa likod? Nababasa naman po natin. Sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will provide a way out so that you can endure it. Sa Tagalog po, wala pang pagsubok. Magandang balita, Biblia po ang aking pong binabasa. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Maliwanag na maliwanag po ang mensaheng ito ng 1 Corinthians 10:13. Sinabi po ito ni Paul sa Church of Corinthians. Wala akong pagsubok na dumarating sa buhay mo at sa buhay ko na hindi pinagdaanan ng lahat ng tao. Faithful, tapat ang Diyos. At pag dumating ho ang pagsubok sa ating buhay, ang Diyos mismo ang magbibigay ng lakas, hindi lakas natin, lakas ng Diyos upang tayo ay makapagtagumpay. Ngayon tingnan ho natin. Ano nga po bang ibig sabihin ng trials? Pwede bang balikan po ulit natin? Ano ba ibig sabihin ng trials? Pagsubok. Doon po kasi sa New King James Version, ang kanila pong binanggit ay temptation. No? Pero okay lang ho, temptation or trials ay halos pareho din po yan. Pagsubok, tukso. Sabi po rito sa 1 Corinthians 10:13, wala pang, siya po ba ibig sabihin pala ng trials? Sorry po. Trials, it is a test of faith. Sabihin nga po natin, test of faith. 1, 2, 3, go, test of faith. It is a test of faith that involves experiencing adversities or troubles. So ito po ay pagsubok sa pananampalataya ng isang mananampalataya. Pagsubok sa isang mananampalataya. Nakapalaw po dito yung mga adversity. Ang ibig sabihin po ng adversity dyan, ito po yung mga difficulties, misfortune na dumarating sa buhay ng tao. Mga troubles, mga problema, kaguluhan, unavoidable circumstances. Yung po mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin. Minsan po, tahimik ang buhay mo, natulog ka ng payapa, kinabukasan, nagulat ka, nasa harap mo na po ang troubles. Nasa harap na po natin ang kaguluhan. Amen po? Meron ba naka-experience niyan? Natulog ka ng gabi, payapa ka, ina-expect mo kinabukasan, okay. Pagising mo sa umaga, nakaharap na ang troubles. Pagbasa mo ng cellphone, may problema, may troubles. Iba't ibang uri ho ang troubles na dumarating sa buhay po ng tao. Amen po? Pero isa lang po ang tiyak, hanggang sa matapos po ang problema natin, kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, nangako ang Diyos, hindi po tayo iiwan at pababayaan. Sabi po dito, sabi po ng Oxford Dictionary, ang ibig sabihin ng adversity, difficulties, and misfortune. Yung pong misfortune, ito po yung parang hindi magandang kapalaran, hindi magandang buhay na nangyayari po sa atin. So, one of the example ay walang iba kundi ang buhay ni Noemi. Doon po sa Book of Ruth, di po ba? Kung makikita ho natin ang kanyang buhay, kung binasa po natin ang Book of Ruth, chapter 1 hanggang 4, si Noemi po, ay nagkaroon ng matinding problema, pagsubok sa kanilang bayan sa Bethlehem. Nagkaroon po ng tinatawag na famine, sobrang tagutom. So sila po ay nag-move sa isang lugar na ang pangalan po ay Moab. So sila po ay naghahanap ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Pero hindi po magandang buhay ang nangyari kay Naomi. Bakit po? Sa lugar po ng Moab, dumating ang napakabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Hindi lang tagutom ang kanilang naranasan, namatayan po siya ng asawa at 2 anak doon po sa Moab. Misfortune. O nag-e-expect ka, o nag-e-expect si Noemi na sa lugar na kanyang pupuntahan, gaganda ang kanyang buhay. Pero hindi pala. Misfortune. Trials.
ang kanya pong naranasan. But that's part of our life as a Christian and believers of the Lord. Part. Pag sinabing part, bahagi po yun, hindi po pwedeng walang pagsubok na dumarating sa buhay ng isang Kristiyano. Sabihin nga po natin, ang pagsubok ay bahagi ng buhay ko. Sige nga po. Yes. Wala pong tagumpay at success kung walang trials. Paano ka po magbubunyi? Nagtagumpay ako, hindi ka naman dumaan sa trials. So kaya lang merong victory, may success, dumaan tayo sa process ng trials. At minsan po, mabibigat ang pagsubok na dinadaanan ng isang Kristiyano. Tingnan niyo ho yung katabi ninyo. Titigan niyo ho eye to eye. Nakangiti lang ho yan, pero may mabigat na problema pong like me. Like us. Nakaano lang tayo, nakangiting pare-pareho. Pero inuulan tayo. At yung iba kasalukuyang nandun sa bagyo ng pagsubok sa buhay. Pero salamat sa Panginoon. Nasumpungan ng Diyos. Narito pa rin po tayo. Amen po? Nakataas ang kamay. Sumasamba sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, yung po tinatawag na trials ay iba't iba. Meron po tinatawag na trial sa ating physical. Yung po bang sakit paulit-ulit, recurrent. Lahat ng doktor pinuntahan mo pero hindi ka pa rin gumagaling. Parang ako, ayoko nang inom ng gamot. Talagang himala na lang ng Diyos ang aking inaasahan. Inom ako ng inom, wala naman nangyayari. Ibig sabihin, Diyos ang aking kailangan. Amen! Kagalingan ng Lord. Pumunta ka na sa espesyalista, sa rayuma, sa tuhod, kung anong eksaminasyon, wala pa rin. Pagka tumigil ka ng inom ng gamot, wala. Diyos na lang talaga. Sabi ko, Lord, Diyos na lang ang kagalingan ko talaga. Ikaw na lang. Hindi na ako inom ng gamot. Ikaw na lang aking kagalingan. So yung sakit bang paulit-ulit. Yan po tinatawag na problema po sa ating emotion. Emotion sa relationship, sa ating mga pamilya, kapatiran, nagkakaroon minsan ng problema, nagkakaroon tayo minsan papasok ng tampo, iba po, sama ng loob, galit, no? May mga pagsubok na dumarating sa relationship, sa ating pong pamilya. Yun naman pong iba ay tinatawag ho na problem sa ating pong spiritual. Gusto mo sumunod sa Panginoon pero napakaraming hadlang. At minsan, ang nagiging problema, minsan sarili natin. And then moral na problema na dumarating sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya lahat po tayo may mga pagsubok. Iba-iba lang po ang pagsubok natin ngayong umaga. Iba-iba. Kaya sa oras mong ito ay tingnan ho natin. Another slide po. Tingnan ho natin another slide natin. Sabi po dito, ang Greek word po sa trials ay peirasmos. Peirasmos. Di po cosmos, peirasmos. Peirasmos. Tinignan ko naman po yung pronunciation niya, tama naman, peirasmos. So ang peirasmos po sa Greek word is trial, temptation, or testing. Ito po yung mga pagsubok na dumarating sa tao. Even tukso. Tukso. That's trial. Susubukin tayo, tukso. Kasamba ba ako ngayong araw ng linggo o hindi? Magbibigay ba ako ng tithes ko ngayon o hindi ng buo? Marami kong pangangailangan. Usuporta ba ako sa sibak? Mangangampanya ba ako? Masakit ang katawan ko. Minsan may mga pagsubok pong dumarating Di po ba? May testing, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. It also repair to some form of difficulty or pressure in our lives, sometimes from the world or Satan. So yung pong mga pagsubok, troubles na dumarating po sa atin, pressure in life, may mga pressure po tayong nararanasan sa work, sa school, sa ministry, sa family. Hindi mo malaman kung sino unahin mo. Amen po. Nagkasabay-sabay yung urgent. Nagkaroon ng problema sa pamilya, meron kang pupuntahang ministry, magtuturo ka sa life group, ang daming problema. So may pressure tayo. Mga pagsubok po yan na dumarating sa buhay ng tao. Maaaring po yan ay galing sa sanlibutan, sa mundo na ating kilalalagyan, or kay Satanas. Amen po, may mga pagsubok na dumarating po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayon po tingnan ho natin, ano ba ang purposes ng tinatawag na trials? Balikan nga po natin ang purposes of trials. Maybe sabihin natin na, Sister Josie, narinig ko na yan. Or, Sister Josie, alam ko na yan. But, remember, ang gamot sa taong nakalilimot ay paalala.
Lagi pong nagpapaalala ang salita po ng ating Panginoon mismo sa aking buhay at sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tingnan ho natin ang mabilis, purposes of trials. And this the Lord purposes. Purposes of trials. Number 1, uses by God to prove our faith to Him. Tama po? It is used by God, trials used by God to prove our faith to Him. To test genuineness of faith. To test genuineness of faith. Ang sabi po dito, ang trials na naranasan natin o mararanasan natin ay, ano po ito? Ginagamit ng Diyos para po patunayan ang tunay na pananampalataya po natin sa Kanya. Yung genuineness, dalisay. Titingnan ng Diyos kung totoo nga, wagas ba at totoo ba ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit po kailangang dumanas o magdaan tayo sa pagsubok? Naalala ko po yung sinabi ni Pastor, hindi ko makakalimutan yon. Sabi niya, nung ipahintulot ng Diyos ang pagsubok kay Job, masakit na masakit din po ang damdamin ng Panginoon. Durugo po ang puso niya, pero kailangan niyang ialaw, kailangan niyang pahintulutan para po mapatunayan kay Satanas na tunay nga hong nagmamahal si Job sa Lord. Kasi kung di mo patutunayan yung pagsubok na yan o hindi ho pahintulutan ng Lord, hindi ho mapapatunayan ng Panginoon kay Satanas at hindi ho mapapahiya si Satanas sa Lord kung hindi po pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok na dumating kay Job. Yun yung pagsubok kay Job, extraordinary po yan. Sobra pong mabibigat na pagsubok. Sunod-sunod Sunod-sunod. Namatayan ng anak na wala kabuhayan. 7 anak namatay. Kabuhayan na wala. Sabi nga ng Lord sa kanya, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. So, meron pong limitation. So, tandaan po natin, yung troubles, yun yung problema, difficulties, hindi ho galing sa Diyos yun. Sabi po ng James 1:17, walang masamang bagay na nanggaling sa Diyos. Lahat ng perfect na mga bagay ay galing sa Diyos. Ang term po dyan, inaalaw. Amen? Inaalaw. Pinahihintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok na binibigay sa atin ni Satanas to test the genuineness of our faith. Di ba tayo po yung nag-aaral at yung iba'y teacher dito, hindi po pwede ang isang bata mag-accelerate kung hindi po siya nakapasa sa mga examination. Paano siya magiging grade 1 kung hindi siya nakapasa sa test ng kinder? Paano siya pag high school kung hindi siya nakapagtagumpay sa mga testing, sa mga examination ng elementary? Wala hong ganun eh. Step by step yan, ladder po yan. At ganun ho sa pagsubok sa buhay. Kailangang mapatunayan ng Diyos talaga, hindi siya mapahiya kay Satanas. Totoo nga anak kong ito, idaan mo man sa pagsubok, Kristiyanong totoo. Totoong Kristiyano yan. Sasabihin ni Satanas, nakita mo ba si Sister Pia? Sabi siguro ni Satanas, tatanong ng Lord, nag-uusap, nakita mo ba yung anak kong si Pia? Walang katulad yan. Kung sumamba yan, talagang napakainit sa Panginoon. Kaya sabihin siguro ng Lord, kasi pinagpapaala mo lang yan eh. Parang si Job, bigyan mo ng pagsubok yan, kundi sumpain ka ng Diyos. Susumpain ka niyan. Pero napatunayan po ng Lord, genuine, dalisay, totoo, wagas, hindi peke ang pag-ibig ni Job sa Lord. Nawa po sa umagang ito, masumpungan ho ng Lord na ang pananampalataya po natin sa Lord ay totoong wagas. Totoo, may pagpapala o wala. Amen? May sakit at walang sakit. May pera o wala. Sasambahin ho natin ng Diyos at magiging tapat sa Kanya. Amen? Nawa po, mapatunayan ng Diyos, genuine, dalisay, ang pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Mapatunayan lang ho ng Lord yan pag dadadarang tayo at idadaan sa pagsubok sa buhay. Amen. Number 2, purposes of trials is to develop our perseverance. Perseverance. Ano nga po ba ang perseverance? Ang perseverance po, nasulat ko po ang meaning dyan. Ang perseverance po, ito ay persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. No? Ang tinatawag pong perseverance sa Tagalog yan, kung tama po ako pagtsatsaga, tama po ba, Ma'am Ana? Pagtsatsaga, perseverance, tsaga, katsagaan, yan. Katsagaan, perseverance. Yung po bang matyaga ka pa rin, nagpapatuloy pa rin tayong gumagawa ng anumang bagay, kahit na mahirap.
Kahit delay ang mga blessing, kahit natatanaw mo na yung pinagpe-pray mo, iba yung sa nakikita mo. Amen po ba? Nagpe-pray ka ng kagalingan, pero worse ang nangyayari. Parang ako, di ba? Parang worse, hindi naman na ano eh. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang taong mayroong perseverance, nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon at gagawin ang pinagagawa ng Diyos kahit may suffering, kahit may tiisin, kahit wala kang natatanaw na sagot ang Diyos, at minsan delay ang mga tagumpay na nakakita natin sa buhay. Amen po. Katyagaan. Sabi po dito, perseverance is not giving up. Ang perseverance po ay, sabi po dito, hindi po siya humihinto. Ang taong may katyagaan, hindi po siya humihinto. Hindi po siya tumitigil. Walang bagay na makahadlang sa kanya, lalo na po for the cause of righteousness, paglalagkod at pagmamahal sa ating Panginoon. Ang sabi po, perseverance, not giving up. Hindi ho marunong sumuko ang taong may katyagaan. Amen po, di sumusuko yan. Tingnan niyo ho yung mga nagka-campaign. Mapuputi na silang lahat ngayon. Pero hindi sumusuko. Amen po. Matyaga, may katyagaan. No, kahit minsan masakit ang ulo, may naramdaman sa katawan, despite of difficulties, nagpapatuloy pa rin gawin ang kalooban ng Panginoon. At yun po yung taong may perseverance. Sabi po dito, sa aklat po ng Romans chapter 5:3-5, ayan. Sabi po ng Romans 5:3-5, ano po ang sabi dyan? And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance. And perseverance, character. And character, hope. Romans 5:5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. Ano po ang sabi sa Tagalog? Bukod dito, nagagalak tayo sa ating pagbabata. Pag sinabi pong pagbabata, pagpapasan nung mga pagsubok, mga suffering na nasa ating balikat. Sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, yung pagbabata po natin sa buhay. Nagbubunga po iyan ng pagtsatsaga, perseverance. At yung pagtsatsaga na nasa buhay po natin, nagbubunga ng katatagan. Amen? Pag matyaga ka, nagbubunga iyon ng katatagan sa buhay. Katatagan. At pag meron ng katatagan, nagbubunga ng pag-asa. Hope. Kapag matatag na tayo, nagbubunga ng pag-asa yan. Kaya po ang sabi sa Romans 5:5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos. Saan po? Saan ibinuhos ng Lord? Sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po, malaking bagay talaga ang pagsubok. Natututo po ang isang Kristiyano na maging matyaga. Pumapasok ang spirit ng katyagaan, perseverance sa kanyang puso. Hanggang sa dumating yung time na yung mga problemang dumarating sa kanya, parang baliwala na eh. Bakit? Sanay na siya. Amen po ba? Naalala ko isang pastor, sabi niya, hayaan mo na bigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Para madala sa Satanas at di na niya ulitin na bigyan tayo ng pagsubok. Bakit? Naroon ang katyagaan. Hindi tayo humihinto. Hindi tayo sumusuko sa ating pong pananampalataya. Amen? Kaya ang ilan dito, taga na ho sa panahon talagang pananampalataya. Hindi mo matatawaran yung angking pagkakilala at kalaliman po sa pananampalataya sa Panginoon. Kahit may sakit, di mapipigilan niyang sumamba. Totoo lang po. Sinasara mo na nga ang pinto, pumapasok pa din eh. Bawal, may sakit ka. Papasok pa rin eh, sasamba pa rin. Why? Malalim ho ang pananampalataya sa Panginoon eh. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Anong number na po tayo kung nakikinig tayo? Ayan, kung nakikinig nga. Number 3. Ano ang purposes of trials? To have godly character so that we may be perfect and entire, wanting nothing. To have godly character so that we may be perfect and entire, wanting nothing. Alam niyo bang malaki po ang tulong at nagagawa ng pagsubok? Sa akin po personally, pagpapala ang pagsubok.
Why? Marami pong nabago sa buhay ko because of trials. Amen? Marami pong nabago. Kayo ho ba? May tuturing niyo bang pagpapala ang pagsubok sa inyong buhay? Dahil nabago ang buhay natin at pananaw sa buhay. Yung godly character, yung Christ-like character ay nangyari sa buhay natin because of trials. Kasi sabi nga po, may binabago ang Diyos sa buhay natin eh. Merong pag-uugali na dapat baguhin, pananaw sa buhay, di ba? At sa totoo lang, malaki po ang naitutulong talaga ng trials para mabago ang ugali ng isang Kristiyano. Sabi po dito ng James 1:4, sabi po ng James 1:4, James 1:4, New King James Version, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Upang, ano po dito? Sabi to, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Naalala ko po dito yung isang word, refine. Alam niyo bang napakahalaga ng pagsubok? At ang ginagamit po ng Lord dito ay yung tinatawag na refine, yung word na refine. Alam niyo po bang ginagamit ho ito ng Panginoon to refine our character? Yung trials. Ginagamit ho ito ng Panginoon to refine our character. Sabi po dito, pag sinabing refine, to remove impurities or unwanted elements from a substance. Sa buhay po natin, meron pong mga bagay na kailangang alisin ng Panginoon sa buhay natin para po magamit tayo ng Panginoon effectively sa kanyang gawain. Upang makita ang tunay na liwanag ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Meron pong kinakailangang alisin ng Diyos. Dumadaan tayo sa tinatawag na refinery. Inaalis ng Diyos yung mga dumi sa buhay natin upang tayo maging sanctified. Upang po tayo ay maging banal, kalugod-lugod, at katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Sa inyo po bang buhay, masasabi ho ba natin, okay na tayo? Masasabi ho ba natin, Sister Josie, okay na ako? Binago na ng Lord ang buhay ko. Alam niyo ho ba? Marami pa pong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin hanggat di pa bumabalik ang Panginoon. Patuloy niyang nire-refine. Patuloy niyang inaalis ang mga pangit sa ating buhay. Pangit na ugali. Pangit na pananaw. Pangit na prinsipyo sa buhay. Di ba ba? Tinuturuan ho tayo ng Panginoon maging mapagkumbaba. Minsan po kasi ang tao, sa totoo lang nananangan tayo, minsan sa sarili nating kakayanan eh. Di ba? Matalino kasi, may pera, di ba? Maraming connection. Minsan po, nakikita ng Lord na tumataas tayo, nagiging palalo ng ating pong mga buhay. So, ang gagawin ng Diyos para maalis yun, pahintulutan niya ang pagsubok sa buhay. At pag dumating ka doon sa pagsubok ng buhay, doon inaalis ng Diyos. Pag napagtagumpayan ho natin yon, maramdaman ho natin may nabago sa buhay ko at sa buhay nyo. Di ba? Maramdaman natin may nabago. Parang hindi na ako ganon. May nabago sa buhay ko. Natuto akong magpakumbaba sa Panginoon. Natuto akong umamin na kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala pala akong magagawa. Amen? Kasi pagka po sa sariling kakayanan natin, parang tayo na lang eh. Sa pasabi ni Pastor Joey, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi po niya, alam niyo, kaya minsan, mabagal ang paglago sa isang church, sa isang life group. At kahit sa buhay natin, unfruitful tayo. Ang tawag niya ay barren. Hindi namumunga. Ano po ang sabi niya? Kasi, hindi po tanggap o maganda po ang trato ng tao sa presensya ng Diyos. Paano ho natin pine-welcome ang Banal na Espiritu sa isang gawain? Paano ho tayo naghahanda para po sa isang katuruan, para ituro sa tao? Nanalangin ho ba tayo? Yung iba ho nag-aayuno pa nagpe-fasting. Kaya po sabi niya, sa buhay po natin, talagang wala ho tayong magagawa kung hindi ho tayo sasamahan ng Panginoon. At dahil sa pagsubok, tinuturuan ho tayo ng Diyos na laging mababa ang ating mga paa sa lupa. Amen po ba? Baka yung pagsubok po na yan ay ginagamit ng Lord para i-refine ng ating mga karakter.
ating mga ugali at pananaw sa buhay. Tinutuwid ho tayo ng Panginoon. Inaayos ho ng Diyos ang buhay natin. Amen po? Inaayos ho niya. Hindi ho papayag ang Diyos na gagamitin ho tayong lahat. Pero magulo buhay natin. Yung hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon. Kailangan po tayong mga Kristiyano na ginagamit ng Panginoon. Hindi man tayo perfecto. Wala naman ng taong perfecto talaga. Ngunit mahayag at makita ang buhay natin na lumalakad at tumatayo sa kalooban ng Diyos. Tumatayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Namumuhay tayo ayon sa prinsipyo ng ating pong Panginoon. Naalala ko po ang sabi ng Isaiah 48 verse 10. Tagalog po ito. Ang sabi po dito, ni Prophet Isaiah, ng Lord sa pamamagitan ni Prophet Isaiah sa kanyang bayan, sa Israel, sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. So, dumating po ang katakot-takot na kahirapan po sa kanila kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Pero ang sabi ng Diyos, ngunit kayo'y nasampungang hindi karapat-dapat. So, lahat po sila, karamihan sa kanila, hindi po nakapasa sa pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon. Puro kahirapan po ang nangyari po sa kanila. Di ba? Naging alipin sila ng Babylon sa 70 years. Nagkaroon ng matinding tagutom. Kumbaga po, inalipin sila ng ibang bansa. Isa nga po mga sa kanila hindi nakapasok sa Promised Land. Dahil hindi po sila nakapasa sa pagsubok. Nung nandun po sila sa ilang, pagsubok ho ng Panginoon sa lahat ng Israelita yun. Yung pakainin ka ng Diyos araw-araw ng mana, wala nang iba, araw-araw yun ang pakakain sa'yo. Hindi ka nagtatrabaho, walang hanap buhay sa ilang Binibigay ng Diyos ng pagkain, pero araw-araw, 40 years, ano ang pagkain? Mana. Ang iba sa kanila nagreklamo. Puro mana, wala namang ibang pagpapala. Kaya po ang Diyos ayaw na nagre-reklamo sa pagpapalang meron tayo. Nandiyan po ba tayo? Hindi ko nasasabing huwag kayong mangarap. Kung ano yung narito ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung ano yung nadyan sa hapag, magpasalamat tayo. Amen po ba? Ang nakita po sa mga Israelita, hindi po sila naging sa Diyos naging mapagkumbaba o nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Wala akong narinig ang Panginoon. Karamihan po sa kanila, hindi man lahat. Puro reklamo. Umaga pa lang reklamo na. Ang inaabot ho ng Diyos. Kaya nga ho nagpadala ang Diyos, nakatakot-takot na pugo, nagpapahuli sa kanila, di ba? 3 talampakan lang ang taas, makukuha mo kahit bata, makakakuha. Pero hindi pa nila nakakain lahat. Pinatay na ho ang iba sa salot, nagkansusuka sila. Galit na galit ho ang Lord sa kanila. Bakit? Hindi ho sila na marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, pag po ang tao ay mareklamo, nag-rebelde sa Diyos, naghihimagsik siya. Pero pag ang tao po ay mapagpasalamat, anuman ang pagpapalang naroon sa kanyang buhay, ito ay way ng pagtanaw ng utang na loob at gratitude sa Diyos na nagpapala. Amen. Palakpakan po natin. Tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Ang nangyari po sa mga Israelita, kabaliktaran, walang utang na loob. Pinagpala, iningatan, walang tubig, pinainom ng tubig, tatapukin lang ni Moses yung bato, malalaking bato, umaagos ang masaganang tubig. Lahat sila, 2 million plus sila, nakainom ng saganang tubig. Hindi yung sila pinabayaan ng Panginoon. Pero yet, sa bandang huli, sa Exodus 32, gumawa sila ng goyang ginto. Iyon ang kanilang sinamba. At sinabi nilang ito ang Diyos na nag-alis sa amin sa Ehipto. Talagang naggalit ang Diyos Di ba? Bumaba si Moses mula po sa Mount Sinai, 40 days siya, 40 nights. Naibalibag ho niya 2 tapyas na bato sa galit Di ba? Pinarusahan ng Panginoon ang lahat ng mga taong sumamba sa guyang ginto. Pero pinagpalit mo ang Diyos sa guyang ginto. Ang Diyos buhay, pinakain, pinagpala, iningatan. Tingnan niyo yung presence ng Lord. Di ko po makakalimutan ito na laging sabihin yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Sa gabi, pillar of fire. Madilim po sa disyerto, sa ilang So kailangan ng mga Israelitang liwanag. Protection din nila iyon sa masamang tao o kay mababangis na hayop. Kasi po ba sa disyerto, marami din po makamandag na ahas. Tama po? May scorpion. May mga gagamba, nasa ilalim ho ng buhangin. Hindi natin alam kung anong panganib doon. May mga ahas na sobrang mababangis. Walang isa man po sa kanila ang pinabayaan ng Panginoon. And yet, nakita ng Lord sa mga pagsubok, hindi po sila nakapasang lahat. Sino lang ho nakapasa? Si Caleb at si Joshua. At yung mga batang walang malay, yun lang ho nakapasok sa Promised Land, yung generation, yung Joshua generation, yun lang. Mga batang walang malay pa na sumuway sa Panginoon. Yung pong 20 below, yun lang po nakapasok.
Yung 21 above, hindi na ho nakapasok yon. Pinatay ho sila lahat ng Lord sa disyerto. Paikot-ikot sila sa disyerto hanggang hindi namamatay. Ang lahi pong walang utang na loob. Wala silang utang na loob. Amen po? Sorry for the words, pero yun po talagang Israelita. Sobra pong naging galit ng Diyos sa kanila. Bakit? Hindi po sila sumunod sa Diyos eh. Hindi sila sumunod sa kalooban. Kitang-kita po nila yung himala ng Diyos eh. Sila po yung nakakita na nahati ang Red Sea. Na po? Nahati. Para po siyang pader sa kabila at sa kanan. And yet, nakita ho natin na sila'y sumuway sa Diyos. Hindi ho nakapasa sa pagsubok ng buhay. Gayong sa buhay nila, nakita nila ang mga himala ng Diyos. Amen po? So, sabi po dito, ginagamit ng Lord ang mga pagsubok na yan para po yung Christ-like character ay makita po natin, ma-refine tayo hanggang isang araw, hindi man perfect, makita ng Diyos, nagpo-progress ang ating buhay, pananampalataya at ating spiritual life. Amen po? Pwede yung palakpakan po natin ng Panginoon. Nawa po ay makita ng Lord sa atin yung tinatawag na refined character. Pangatlo, pang-apat, sorry po. It helps us to become closer to God. Amen po ba? Yung pong trials, it helps us to become closer to God. Alam niyo po, pag tayo dumaraan sa pagsubok, oportunidad po yan. At pagkakataong binubuksan ng Panginoon, para po tayo'y totohanang makalapit sa Diyos. At maipadama naman po ng Panginoon ang kanyang kalapitan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pag sinabing opportunity, pagkakataon na ibinibigay po ng Lord sa atin para tayo makapanalangin sa Lord. Hindi po ba, sino po dito yung kapag ka po merong matinding pagsubok sa buhay? Ang kanya pong ginagawa, totoong panalangin. Sobrang marubdob at taimtim na pananalangin. Yung pag siya'y dumaraan sa pagsubok, kaiba yung karaniwang araw lang eh. Pero pag dumaraan sa pagsubok, talagang umiiyak sa Panginoon. Taimtim na lumalapit at dumudulog sa Diyos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Nagkakaroon siya ng oportunidad na makalapit sa mahabaging trono ng Diyos sa langit. At ang Diyos naman, pinadadama ang kanyang kalapitan at presensya ng bawat isa po sa atin. Ito po ay pagkakataon ng Panginoon, yung trials, para maibigay po ng Diyos ang kanyang kalapitan. Na po, maranasan natin ang kanyang presensya sa bawat sandali ng ating pong buhay. Alam niyo po, kailanman di tayo iniiwan ng Panginoon. Totoo po yan. Minsan po tayo lang ho nakalilimot, nakasama pala natin ng Diyos. Di ba? Minsan nakakalimutan natin eh. Totoo niyan, hindi naman tayo iniiwan talaga ng Panginoon. Ang gusto lang ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Sa panahon na tayo po ay mga may pagsubok sa buhay. Oportunidad nga po, bukas na pagkakataon para po tayo ay makalapit sa Diyos. Sabi po ng James 4:8, ano po sabi ng Santiago 4:8? Letter A, come near to God and He will come. Sige po, come near to God and He will come. Sige po, lakasan ho natin. Come near to God and He will come. Kita niyo po, sabi po dito lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. So ang move at ang hakbang manggagaling po sa atin. Dahil totoo namang hindi tayo iniiwan ng Panginoon. So kapag tayo po ay nag-move at makita ng Diyos yung ating taimtim na paglapit, totohanang paglapit sa Panginoon, ang Diyos ay lalapit din po sa atin. At ipararanas niya na hindi niya tayo iniiwan at di pababayaan. Minsan niyayakap tayo ng Diyos Sino ho rito naramdaman na siya taimtim na lumapit sa Panginoon? Niyakap siya ng Diyos Niyakap siya ng Diyos, naramdaman niyang, eto pala ang Diyos, di pala ako iniiwan. Minsan, di ba yung footprints in the sand? Di ba, meron tao, nagtanong siya sa Diyos nung masaya yung buhay niya. Di po ba? Nakita niya, 2 pares ng paa yung naglalakad. Nung dumaan siya sa pagsubok ng buhay, nagtanong siya sa Lord, Lord, nung maganda buhay ko, okay, 2 tayong naglalakad. Ngayon, isa na lang, iniwan mo ba ako, Lord? Sabi ng Panginoon, anak, hindi mga yapak mo yan. Yapak ko yan. Kasi nung ikaw ay nasa problema, kinarga at kinalong kita. Amen? Kinalong tayo ng Diyos Kala natin nag-iisa tayo, hindi po. Mag-move lang po tayo, mag-step tayo sa panahon ng pagsubok at makikita po natin lalapit ang Diyos sa atin. Kala ho kasi natin nag-iisa tayo, no amen.
Nung pala sa lowest point ng buhay natin, kinakarga tayo ng Diyos. Kasi hindi natin kaya. Amen po? Kaya sabi po dito, we need to come closer to God in times of trials. Mapit po tayo sa Panginoon sapagkat kinakalong pala tayo ng Lord sa panahon na tayo dumaranas ng pagsubok sa buhay. Hindi na yung lakas ko, hindi yung lakas natin. Lakas ng Diyos ang ginagamit para tayo magtagumpay. Amen? Amen. Sige po, ngayon po tingnan ho natin, mabilis lang po ito, attitude during trials. Ito po ay, kinuha ko po ang part na ito kay Alban Douglas. Attitude during trials. Sabi po dito, ni Alban Douglas, meron po tinatawag na negative attitude. So tingnan natin kapag dumaranas ng pagsubok ng isang Kristiyano, pag-aralan nga po natin yung sinabi niya ni Alban Douglas, tingnan natin yung negative attitudes. Nagbigay po siya kasi ng napakaraming mga attitudes pagdating po sa trials. Ginawa ko itong dalawang part, negative at positive. So tingnan natin yung negative part. Sabi po niya, number 1, some Christians or believers may despise trials, rebelling instead of submitting. Meron po mga Kristiyano, pag dumarating po yung pagsubok sa kanilang buhay, ang sabi po doon, naghihimagsik sila sa Diyos. Lumalayo po sila sa Diyos. Hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang nangyayari po, ano po nangyayari? Tumatalikod po sa Panginoon. Lumalayo sa Diyos during trials. Kasi ang kanilang expectation, kala ko ba pag ako naging Kristiyano, hindi na ako daranas ng pagsubok sa buhay. Yung pala, nung ako'y maging Kristiyano, dumoble ang aking mga pagsubok sa buhay. Naging triple ang mga pagsubok. Di ba, balik na lang ako sa dati. Ganon din pala buhay. Negative attitude. Hindi ho nakakapasa doon sa pagsubok ng buhay. Mababaw ang naging pundasyon ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Para po bang naalala ho ba natin yung 4 kinds of heart? Meron pong mga binhi sa paghahasik po ng farmers o manghasik. Yung pong ibang mga binhi natanim sa tabi ng daan. Yung iba sa mabatong lugar. Mabato, manipis lang yung lupa. Yung iba, napunta po doon, nahasik sa dawagan. Matinik, maraming dinig, maraming dumi. At meron naman hong natanim sa matabang lupa. Yung pong mga tao na akala nila ay wala nang problema pag dumating po ang pagkakataong nakakilala sa Panginoon, sila po yung mga tao na tinanggap ang salita ng Diyos, mababaw lang. Natanim ho sa mabuhangin o mabatong lupa. Konti lang ang lupa. Nung dumating po ang maghahasik, nahasik sa puso nila yon. Mababaw. Merong tinatawag na buhangin at bato. Di ba pag tayo po ay napunta sa isang lugar, meron pong mga halaman tumutubo sa buhanginan. Pero ang gawin niyo ho, bunutin niyo sandali. Ang dali-daling bunutin. O kaya pagdating po ng hapon o katanghali ang tapat, lanta na silang lahat at patay na. Bakit po? Hindi po nila matiis ang tindi ng sikat ng araw. Bakit? Mababaw lang ho yung tanim ng salita ng Diyos sa kanila. Dagliho silang natuyo at tumalikod sa Panginoon. Amen? Mababaw ang pundasyon Mababaw. At ganun po yung mga Kristiyano pag dumarating sa pagsubok ng buhay, ang sabi po ng salita ng Diyos, sila po ay parang natamnan ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Yung pong lupa doon na tinagtamnan, kumakatawan ito sa heart natin. Heart. Hindi malalim ang pagkakatanim ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Kaya nang dumating ang pagsubok sa buhay, ang nangyari po, natuyo, namatay, tumalikod sa Panginoon. Sandaling panahon, natuwa, nagalak sa presensya ng Diyos. Pero pag dumating ang pagsubok, tuyo at tumatalikod na sa Panginoon. Nawa po, hindi po ganun ang attitude natin ngayong umaga. Amen po? Mas maraming pagsubok, nagpapasako po tayo sa Panginoon. Amen? Pangalawa pong negative attitude. We paint under it. Nalulupaypay sa ating pong Panginoon. Iba, lumong-lumo Nalulupaypay, hindi mo na makita yung ngiti sa mga labi. Sila po'y humihinto na sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Humihinto na sa calling ng Diyos. Naalala ko po yung isang pastor, hindi ko na po banggitin ng pangalan, wala na po siya dito. Sabi niya, Sister Josie, sa dami ng pagsubok na ating pinagdadaanan, pastor yun nawala na ang joy sa paglilingkod sa puso ko. Titigas daw ng taong hinawakan niya, titigas ng ulo, ayaw sumunod. Kaya sabi niya, ibabalik ko na yung bigay ng Diyos sa aking ministeryo.
Ganun ba yun? Kapag ka po dumaan ka sa pagsubok ng buhay, iiwanan mo ang gawain ng Panginoon? Tumingin ka ho sa katabi ninyo, iiwanan mo ba ang Diyos? Sa panahon ay kayo dumaraan sa pagsubok, nalulumo ka ba? Hindi ka na ba hindi ka na ba maka-move on? Mga kapatid, ayaw ho ng Lord na tayo po ay nanlulumo. Okay lang namang malungkot. Siyempre po, pag ikay dumaan sa pagsubok, lalo't namatayan ka, talaga hong malungkot. Talaga hong mahirap. May sakit, wala ka namang panustos, may pera, wala kang pera. Talagang mahirap po talaga. Pero hindi ho dapat manatili. At magtagal na gano'n ang ating attitude. We need to overcome. Amen po ba? I-overcome mo natin yung panlulumo. Overcome mo natin yung ating panlalupaypay, panghihina. At ang source po niya ay prayer at word of God. Manalangin ho tayo lagi at tutulungan tayo ng Panginoon. Magbasa ho tayo ng word ng Lord, ng salita ng Diyos. At tuturuan ho tayo ng Panginoon. Talagang sasabihin niya sa ating mga puso, ano ang mga dapat ho nating gawin upang tayo'y makapagtagumpay. Tuturuan ho tayo ng Diyos. Amen? Huwag natin kalilimutan ng mga gawain katulad nito. Life group. Iba po nakakalungkot, hakbang na lang. Lapit na sa bahay, ayaw pang umattend. Nilalapit na nga ng Lord yung gawain, ayaw pang umattend. Amen po ba? Paraan ho ng Diyos yun para tayo tumatag sa ating pananampalataya. So yung number 2, ito po ay panlulumo. Mahabang panahon na panlulumo at panlulupaypay sa Panginoon. Ayaw na ho niyang mag-move on. Okay na ako sa ganito. May sakit ako, din naman niya ako pinapalo. Parang ganun. Mga kapatid, at this point of time, napaka-busy ho ng mga manggagawa. Amen po? At minsan, di naman ho nalalaman. Kaya po, kumbaga, ang tunay ho na magpapalakas sa atin, hindi naman talaga yung pastor Hindi naman talaga yung life group leader. Ang talagang magpapalakas sa atin ay ang salita ng Diyos. May dalaw at wala. Kung meron po tayong word of God sa ating mga puso, magpapatuloy po tayo sa Diyos. Katwiran ho yun ang mababaw sa pananampalataya. Ay, mga pastor nga, pag nagkasakit, dinadalaw nyo ba? Alam nyo ba na may sakit yung pastor? Hindi naman Yung life group leader nyo, alam nyo ba pinagdadaanan? Minsan naghahanap po tayo ng masyado sa mga leader natin, workers natin. Hindi ho natin alam kung ano pinagdadaanan din po nila. Pare-pareho tayong dumadaan sa pagsubok. Amen po. Pero kung malalim ho tayo sa Panginoon, akap ang word of God sa ating mga buhay, tama ang personal relationship sa Panginoon, walang tampo. Wala hong sama ng loob, magpapatuloy sa Panginoon. Kaya makikita mo ang tunay na Kristiyano kapag merong pagsubok sa buhay. Minsan po, konting salita lang, nagtatampo. Hindi ho gano'n, kailangan matatagho ang puso natin kapag tayo Kristiyano. And then number 3, ito po yung last sa negative attitudes, some bear it alone. Ayan. Yung iba naman po, ang ginagawa, pero negative din ho ito, pinapasang mag-isa yung problema. Hindi sinasabi sa kapatiran, hindi nagpapapray. Pride po yun. Kung hindi naman po masyadong confidential, siyempre may mga problemang confidential, di pwedeng sabihin. Pupunta ka lang sa isang trusted mo na kapatid sa Panginoon at yun ang isasama. Hindi pwedeng i-broadcast siyempre sa JL Don't Watch. Hindi pwedeng sabihin kung kangino, confidential. Hahanap ka lang ng tao na pwede mong sabihan kasi confidential yon, family problem. Pero kung hindi naman ho confidential, share ho natin. Meron pala kayong cancer sa buto, hindi niyo pa sinasabi. Amen po, pag-pray ho kayo. Mahumana po tayo ng mga kapatid na gagamitin ng Lord para tayo manalangin. Huwag natin pasanin yung problema na mag-isa. Huwag natin solohin, mga kapatid. Amen? Kahit po sinabi ng Diyos na yung pagsubok na dumarating sa atin, kaya natin, pero hindi po sa lakas natin. Magagawa ho natin itong mapagtagumpayan sa lakas na bigay ng Diyos. Hindi po ating lakas, lakas ng Diyos. Di ba sabi po ng Matthew 11:28, ito po ay open invitation ng Lord Isang bukas na panawagan ng ating pong Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Come to me, all of you who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Ito po ay invitation. Ang Matthew 11:28, paanyaya po ng Panginoong Jesus sa mga tao pong nanlulupaypay at may mga troubles and trials in life. Lahat po ng mga mananampalataya, paanyaya ito ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Tayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa ating mga pasanin. At pag binigay po natin sa Diyos, siya po ang magpapasan. At tayo ay makararamdam ng kapahingahan.
Tandaan po natin, pag tayo po'y nanalangin ng totohanan at taimtim, pinapasa ho natin sa Diyos yung kabigatan natin. Kaya tayo po dapat matulog na ng mahimbing. Matulog na ho tayo ng payapa. Sapagkat binigay na ho natin sa Lord ang ating mga problema, kabigatan, siya na po ang magpapasa nun. Kasi hindi ho natin talaga kayang pasanin ang problema na mag-isa. Kailangan ho natin ang Diyos. Hindi ho natin kaya. Malulupay-pay nga ho tayo. Bibigatan nga tayo. Kasi ayaw natin ipasa sa Diyos Nag-anyaya na ang Panginoon. Diba? Sino sa inyo nabibigatan? Lumapit kayo sa Kanya, sa Diyos, kay Jesus. At kapag tayo ay totohanang lumapit sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapahingahin. Huwag suluhin ang pagsubok. Huwag kong pasanin ang problema na nag-iisa. Kailangan ho natin ng Diyos na papasan ng mga problema po natin. Amen po? Kaya sa oras na ito, nawa ang mga kabigatan natin, kung mayroon man, ipaasa ho natin sa Diyos. Bigay ho natin sa Diyos at hayaan natin ang Panginoon ang siyang lumutas ng mga problemang mayroon po tayo. Amen? Nga po'y dako po tayo sa natawag na positive attitude. Nawa po ito po yung masumpungan ng Diyos sa atin ngayong umaga. Positive attitudes. Sabi po dito, number 1, during trials, face it with joy. Habang tayo po ay dumaranas ng pagsubok sabay, nakadarang ka sa pagsubok, harapin ho natin ito ng may kagalakan sa puso. Kita niyo ho yung katabi po natin sa buhay. Katabi ho natin dyan. Alam ho natin kung sino dyan ang dumaranas ng pagsubok. Hayag na hayag po, alam natin. Pero tingnan niyo po ang kanyang mukha. Halata ho bang may problema? Unless na magsalita ho yan. Unless na magkwento. Hindi mo alam na may problema. Bakit? Tawa ng tawa puspos ng kagalakan Hindi ho ba? Yung katabi ho niyo, tingnan ho natin. Nakikita ho ba natin na may problema? Hindi. Unless na magsalita po yan, hindi ho natin malalaman yung problema na kanyang pinagdadaan. Why? During trials, hinaharap niya po ito ng may kagalakan sa buhay. Amen po! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo ho ba, wala na pong sasarap pa sa pakiramdam na during ho ng pagsubok sa buhay, alam nating kasama natin ang Diyos. At wala na hong sasarap pa sa pakiramdam ng Kristiyano matapos niyang mapagtagumpayan ang pagsubok dahil alam niyang sinamahan siya ng Diyos. Di pagkatapos ho ng pagsubok, ang sarap ng pakiramdam, para ka nabunutan ng tinik dahil alam ko, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa ating buhay. Siya ang sumagot sa lahat ng ating panalangin. Amen? Kita niyo po dito ang Santiago 1:2-3. Tagalog po ito. Santiago 1:2-3. Ano po ang sabi dyan? Mga kapatid, tingnan niyo po basahin po ninyo ng tahimik. Sabi po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong nagiging matatag. Ulitin ko po mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong nagiging matatag ang inyong pananampalataya. At matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Sabi po dito, dapat tayong magalak sa panahon na tayo dumaranas ng pagsubok. Because of trials, tumatatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Nagiging matatag tayo, kaya minsan may mga problema ho ang Kristiyano. Hindi na siya affected Totoo po yan, hindi na siya affected. Naranasan na niya yun Alam na niya na sinamahan siya ng Diyos sa problema na yon. Kaya hindi na po siya nagwo-worry. Para po bang, sanay na ako dyan Amen? Hindi dahil nagmamalakya ka, dahil alam nating tinutulungan tayo at tinulungan tayo ng Diyos. Amen po ba? Naalala ko lang po, nung Friday, hindi pa ako nakasama sa, kasi seryoso kayo, gusto ko yung patawanin ng Lord hindi ako nakasama kasi nga, yung gamot ho nung anak kong panganay, alahang mabili dito. Doon ho sa Balagtas daw po. Inintay ko pa. Kung ako sasama sa kampanya, masisira ako sa usapan namin sa Mercury Balagtas. So yung aking pong e-bike, iniwan ko kay Brother Ramil. Sino nakakilala kay Brother Ramil? Sino nakakilala? Ayan, SOS ng Balagtas. Kay Aga. Kilala niyo si Aga? Si Aga, na laging late. Maaga pangalan niya, Aga, pero laging late. Sige, iniwan ko. Iniwan ko doon 7 o'clock ng umaga.
So, umuwi na ako, nag-ikot-ikot kasi kailangan ko intayin eh. Ikot-ikot. Madalit sabi, 10 o'clock, kasakay na ako ng jeep, umuwi na ako, naghintay pa po ako ng 30 minutes bago umandar yung jeep. Nung nandiyan na po ako, lagpas na po ako ng triple, at nandun na po ako sa may boundary ng pulo. Sabi ko, ba't ako nakasakay sa jeep? Ba meron akong bisikleta, meron akong e-bike? Ba para po, hindi ko naman sinabi sa driver. Naku po, nagmenos ako sa pamasahe. Nakalimutan ko pala e-bike kung meron akong e-bike. Nakauwi ako doon, nakarating ako ng boundary ng Matungaw. Sabay, para po. Hindi ko sinabing kukunin ko po yung e-bike ko. Pagdating ko po doon, namimilog ang mata ni Aga. Pumunta lang alas 7, alas 12 na, wala pa. Ako nakalimutan ko, nakalimot eh. Alam niyo bang si Brother Ram, singkit na mata, lalong nalingkit sa katatawa. Ba't sila nagtatawanan? Pati ho yung pong bumibili, padyak ng padyak. Naiiyak. Sabi ko, ba't ho kayo umiiyak? Natatawa kasi ko sa'yo. Hindi naman ako matawa. Alam niyo, nung umuwi ako, dala-dala kayong e-bike. Tumawa ako ng tumawa. Nag-e-bike ako para makamenos kasi wala akong high tide eh. Umuwi ako, sumakay ng jeep para makamenos, lalo pang natagdagan ng pamasahe ko. Nakakalimutan ko, may dala akong e-bike. Kaya sabi ni Brother Rami, sabi ko, huwag mong sasabihin kahit kanino yan. Ako na magsasabi. Kasi sa totoo lang po, minsan, pinatatawa tayo na Lord. Sabi ko, Lord, hindi man lang pinaalala sa akin, may dala pala akong e-bike, alam mo namang malilimutin ako. Sabi sa akin na Lord, all things work together for good. Kita mo yung mga taong nakarinig, nagtawanan sila lahat. Si Aga lang ang ayaw tumawa. Si Aga kasi kahit po yun, nagpapatawa ka na, seryoso pa rin ang mukha. Kaya kumbaga, sabi ko nga, Lord, salamat. Nawala lahat yung stress ko, katatawa. Maaring yung mga taong iyon na nakarinig ng istorya, padyak ng padyak, tawa ng tawa, sumaya. Amen po? Minsan di naman po puro kalungkutan yung ating pong nararanasan. Pinapatawa rin po tayo ng Diyos. Paminsan-minsan. Huwag yun na ipagsabi, ha? Sa atin na lang. Naku, sabi ko, pag nalalaking experience na yon, napapailing ako. Kaya sabi ni Brother Mr. Josie, pag uwi mo sa bahay, marap ka sa salamin at sabihin mo, sinong may kasalanan? Amen? Naku, si Brother singgit ang matatawa ng tawa. Si Aga naman namimilog ang mata. Kaya po sa buhay natin, may mga nangyayari sa buhay natin, nakakatawa, pero ginawa ho ng Diyos para ho pasayahin ang iba, para may kagalakan ang bawat isa po sa atin. Pero wag niyong gagayahin yun. Ayan po. Baka meron kayong makalimutan, muwi na kayo. Buti hindi Maynila at Malolos. Buti dyan lang sa Balagtas. Yung baba ko na yun sa jeep ang tulin. Kaya po sa buhay po natin, dapat po yung mga pagsubok sa buhay, pagtagumpayan ho natin ng may kagalakan sa ating pong mga puso. And number 2, allow the Word of God and His promises be the center of our lives. Tama po? Allow ho natin na ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako ang maging sentro ng ating mga buhay. Sabi po dito ng 1 Corinthians 10:13, yung binasa po natin kanina, walang pagsubok na dumating sa atin. Di po ba? Na hindi pinagdaanan ng tao. Pag tayo dumaraan sa pagsubok, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang ito ay ating mapagtagumpayan. Kailangan ho nating tumayo sa salita ng Diyos. Panghawakan ang Word of God na ating pong hinahawakan at ipinangako ng Diyos sa atin. Natin bibitiwan yun. Sapagkat yung pangako ng Diyos na yun, during trials, gagawin ho ng Diyos at tutuparin po sa buhay ng bawat isa po sa atin. May pangako ho ba tayo na Lord na pinanghahawakan sa ating buhay? Tayuan ho natin yan. At pag natapos yung pagsubok, makikita ho natin ang magandang plano ng Lord sa buhay natin. And last, number 3. 3 po ba tayo? Anong number na po, Sister Pia? Number 3. Sabi po dito, happily yield to the will of God. Embrace the will of God and pray for progress in the Christian life. This is the highest form of victory. Ito ho ang pinakamagandang gusto ng Diyos na makita sa atin. Habang tayo dumaranas ng pagsubok, masaya ho nating yakapin ang Panginoon at ang kanyang layunin sa ating buhay. Hawakan ho nating mabuti ang salita ng Diyos at magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Embrace, pag nabing embrace, yakapin ho natin ang kalooban ng Diyos at manalangin tayo sa paglago ng ating buhay pananampalataya.
At yun po ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Yung habang tayo po ay nasa pagsubok ng buhay, nakadarang tayo sa apoy. Naalala ko yung Peter 1, 6-7. Ano po ang sabi dyan? Di ba tayo po ay parang ginto, dinaraan sa apoy, upang mapatunayan kung talagang ginto. At kapag tayo po ay nakapagtagumpay, tayo po ay pupurihin, luluwalhatian at parangalan sa araw na mahayag ang Panginoon. Ang ginto po ay ang ating pananampalataya. At yung pagsubok, yun ang apoy. Amen? Yung pananampalataya, yun yung gold. Yung pananampalataya na gold, idadaan sa apoy. At hindi ho madaling idarang sa apoy. Mga pagsubok. Yung apoy, yun ang pagsubok. Idadarang ang lahat ng Kristiyano upang mapatunayan kung talagang ginto. Kasi kung hindi pa po dadarang sa apoy at walang pagsubok, paano mapapatunayan ng Panginoon na tayo ay totoong Kristiyano? Doon lang ho pwedeng patunayan ng Diyos yun na totoo tayong Kristiyano. Hindi ho sa posisyon sa church, sa pagsubok na dumarating sa buhay natin. Doon mapapatunayan kung totoo tayong Kristiyano. Kailangan idaan sa apoy. At hindi ho madali na dumaan sa pagsubok ng buhay. Pero isa lang po ang dapat nating tandaan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. Patakpakan mo natin ng Lord. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay ko at sa buhay ko. Ialaw lang ho natin, magpatianod tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Magpatianod lang ho tayo hanggang sa makita po natin ang tagumpay na bigay ng Diyos sa buhay natin. This is the highest form of victory. Kaya dito po ang sabi ng James 1:12. James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that He has promised to those who have loved Him. Sabi ng Panginoon, mapalad ang tao na nagtsitsaga sa mga pagsubok. Kapag siya'y nakapagtagumpay, ang taong iyon ay tatanggap ng putong ng buhay na walang hanggan. Putong ng buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos at pangako niya sa mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya. So ang reward, pag-akyat talaga natin sa langit. Ang reward natin dito sa lupa, yung samahan tayo ng Diyos na makapagtagumpay. But, ang highest form of victory, pag-akyat natin sa langit, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng crown of life. Putong ng buhay sa mga taong overcomer sa mga trials at pagsubok sa buhay. Ang Diyos ang magbibigay ng crown. O anak, ang dami mong pagsubok na pinagtagumpayan sa buhay, nahayag ang kaluwalhatian ko. Ito ang crown of life. Alam niyo yung crown na yon, hindi po yung katulad ng mga crown ng Miss Universe. Nagpe-paid po yon. Yung pong corona na ilalagay ng Diyos sa atin, ito po ay incorruptible crown. Ito po ay crown na hindi po naluluma. Hindi nagpe-paid. Amen po ba? Suot-suot mo yon hanggang eternity. Kaya po mapalad ang tao na nakapagtatagumpay sa pagsubok sa buhay. Kaya dapat po pala tayo mag-yield to the will of God. Sabihin mo natin, Panginoon, alam ko pong may magandang bagay kang gagawin matapos kong mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. Amen po? This is the highest form of victory. So tingnan ho natin ang ating pong application sa oras na ito. Trials are inevitable experience of faithful believers. Ang pagsubok po ay hindi maiiwasan. Talagang ibibigay ng Lord talaga yan. No? Hanggang sa tayo po ay kunin ng Diyos o kaya datnan tayo ng rapture of the church. Nakapagtagumpay ka ngayon pero may susunod pa yan. Pataas ng pataas yan. Trials are inevitable experience of faithful believers. Hindi yan maiiwasan at matatalikurang mga pangyayari sa buhay po natin. Because of ungodly world controlled by Satan and those who are opposed to the gospel of Christ. Siyempre, may demonyo At meron po mga taong gagamitin ng kaaway para po tayo ay bigyan ng mga pagsubok. Ila-allow naman ng Lord to. In fact, suffering and trials for the sake of God and His righteousness is an evidence of genuineness of your devotion to Christ. Yung po palang pagsubok na ating mararanasan, katibayan ng dalisay na pagmamahal mo, pagmamahal ko sa Diyos. Habang may pagsubok, faithful believers po ang sinusubok. Faithful. Kita niyo po.
Kung sino yung nagpapatuloy sa Panginoon. At talagang ginagamit ng Diyos mightily. Tingnan mo ang buhay. Gusto makasunod sa Diyos, tingnan niyo yung buhay. Sila yung katakot-takot ang pagsubok sa buhay. Pero yung mga relax na Kristiyano, ano lang ho ang buhay pabanjing-banjing, kaya ang pagsubok, okay lang. Ito po pala ay katibayan ng ating dalisay na pagmamahal sa ating Panginoon. Ngayon ho natin yung huli. Sabi po dito, whenever we face trials in life, we are able to share in the suffering that Christ endured. Whenever we face trials in life, we are able to share in the suffering of Christ endured. Kapag pala tayo ay dumaranas sa mga pagsubok sa buhay, hinaharap natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, may oportunidad po tayo. That's an opportunity to share para makabahagi sa nagawang hirap at kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya may tiisin, nakikishare tayo dun sa naging hirap ng Panginoon. Amen po ba? At matapos po ang Panginoon ay magtagumpay. Siya po'y nabuhay na maguli. Nagtagumpay siya laban sa death. Ang kahuli-hulihan hong tinalo ng Panginoon ay okay, kasalanan. Nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, natalo niya ang kasalanan. Hindi siya natukso, hindi siya nagkasala kahit kailan. Pero kailangan nung patunayan niyang siya'y Diyos. Ang Panginoong Jesus, matapos siya'y mamatay, muling nabuhay. At ngayon ay buhay na buhay. Tinalo niya ang kamatayan. Amen po? At kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, nakikibahagi po tayo dun sa hirap na dinanas po ng Panginoon hanggang kanyang kamatayan. Kaya pag may pagsubok, ituring natin na nakikibahagi lang ako dun sa hirap ng Panginoon na dinanas niya. Sabi po ng 1 Peter 4:1, the last verse, sabi po niya, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man, ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa pagkakasala. Amen po ba? So ang sabi po dito, yamang ang Panginoong Jesus ay naghirap, nagbata ng hirap, tayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis o pagsubok ng buhay. Bahagi po yan ng ating buhay pananampalataya. Kaya dapat tatanggapin ho talaga na ang Kristiyano, ang maging Kristiyano, masayang tunay. Pero kakambal po nito ang pagsubok sa buhay. Masaya pa rin kasi sa pagsubok, oportunidad para makita ang ating pananampalataya at oportunidad para mas lalo ho nating makasama ang Diyos at makilala ang kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Malakas nga akong palakpak para sa Lord, sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa buhay po nating lahat. Sa Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos at nagpapatatag sa ating buhay pananampalataya. Okay lang ho bang dahan-dahan ho tayong tumayo sa oras na ito? Tayo po'y dudulog sa Lord. Tayo po'y mananalangin. Sige po. Sige po. Okay lang ho ba ito yung oportunidad na lalapit tayo sa Panginoon? Tayo po ay aawit. Tayo po'y magpupuri sa Lord. At aaminin ho nating lahat, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. Tulungan mo po ako, samahan mo po ako. Doon po sa mga dumaranas ng pagsubok ngayon, hindi ko po kayo kilala. Maaaring nakadarang kayo sa apoy ng pagsubok. Ano man po yan, tandaan ho natin, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang tayo ay makapagtagumpay. Ilagak lang ho natin sa Lord. Kaya kagaya ng kanyang paanyaya, Matthew 11:28, lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na napapagalat, nabibigat ng lubha, at tayo ay Kanyang pagpapahingahin. Sige po. Mamahinga nga ho tayo sa presence ng Lord ngayong umaga. Habang nakataas po ang ating mga kamay at umaawit ho tayo sa Lord sa oras pong ito. Hallelujah. Hurarakaya babashika. Hurarak. I look to you, Lord, your love that never ends. Restore
restores me again. Ulitin po natin. I am, oh. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am. Bring this sacrifice, I open. Arito po ang aking puso. I offer up. Maging aking buhay. Tumitingin ako sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Your love that never ends restores me. Ulitin ho natin. Make it a prayer of our hearts this morning. Here I am, oh God. Yes, Lord. Bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. Say it to our God. So I lift my eyes to you, Lord, and your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith will I walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Bago po tayo magpatuloy sa umagang ito, sino po rito yung nakakaranas ng takot sa buhay? Yung feeling niya, Lord, parang ayoko na hong magpatuloy sa'yo. Muli ho nating awitin ito sa Panginoon at hingin natin sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng sapat na lakas sa araw na ito. Para, Lord, ako'y makapagtagumpay sa aking buhay. Pananampalataya hanggang sa ikaw ay bumalik at hanggang sa dumating yung kamatayan sa aking buhay. Ako'y makita mong matatag na naglilingkod sa'yo. Bago natin awitin to, ay tunay nga mangako tayo sa Panginoon na tayo magpapatuloy sa Lord. At yung mga pagsubok na meron tayo, ialayo natin sa Panginoon sa umagang ito. Sa Diyos na alam mo nating papasal na tutulong po sa atin. Limitado ho ang lakas ng tao, ang tulong ng tao. Ang tunay yung tutulong sa atin ay ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ng buong katapatan. Sige po, awitin mo natin ito sa Lord. Prayerfully this morning. Urarakaya babababa sa karabashika. Ay. Sige po. Here I am, oh God, a living sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me. Yes, Lord, restores your people this morning. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I live. Tangin mo natin ang ating mata sa Panginoon. Magang ito, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will
will look to you, Lord. And so I lift my eyes to you, Lord, and your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord. In the faith, I will walk on, Lord, and I'll see beyond my Calvary one day. And I for the last time, and I will look to you, Lord. Please raise your hands to the Lord. Let's look our eyes to the Lord. Walk on, Lord, and I'll see beyond my Calvary one day, and I'll be complete in you. Oh, hallelujah, Lord. Oh Lord. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong mga mensahe ngayong umaga. Pinalalakas mo kaming lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. I pray, Lord, strengthen us today. Palakasin mo po kaming lahat sa umagang ito. Tumingin po kami sa iyo, Lord, na pinagmumulan at kung saan magwawakas ang aming pananampalataya. Panginoon, lahat po ng nagdaraan sa pagsubok ngayong umaga, yakapin mo, Panginoon. Yakapin mo kaming lahat. At ipiramdam mo sa umagang ito, kailanman hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Touch us, O Lord. Touch us in Jesus' name. Touch your people, Lord. Touch your people, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At wala pong lalabas sa umagang ito na hindi mo po pinalakas at hindi mo po, Lord, tinulungan at hindi mo, Panginoon, ibinigay ang tugon sa bawat panalangin. And Lord, we declare this morning, Jesus is Lord over our lives. Mas makapangyarihan ka, O Diyos, sa mga pagsubok at problema na mayroon po kami. At pangako mo, Panginoon, Lord, sa James 1:12, matapos po namin mapagtagumpayan ang pagsubok na ito, bibigyan mo kami ng crown of life, putong ng buhay sa mga panahong kami ay nagtagumpay. Salamat po, Panginoon. Tatagpuin mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa umagang ito. We bring back to you, Lord, all the glory and all the praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Muli ho natin awitin sa Lord. Hallelujah. Awitin ho natin sa Lord muli ang awit na ito.